Hi guys, so welcome back here at this engineer tutorial. So bali, solve natin itong problem na to. Sa previous video nito, sinolve natin to using the concept of influence line diagram. So this time, solve natin siya using statics. No? Okay, so ganun pa rin yung problem. No? Silly March 2026, so referring to this composite beam. So given pa rin yung S natin. Okay, so kumbaga meron tayo ditong beam. Then meron tayong mga support dito. No? And then, meron tayo dito ang internal hinge. Then, yung span nila is 8 meters. Yan. So, gawin natin realistic yan. Yan. Then, ito lang yung atakihin natin. Okay? Then, yung internal hinge, ito na yun. So, again, yung internal hinge, ano lang yan? Parang shear splice connection. Kasi yung property niya is only, yung meron lang siya is shear. No? Wala siyang moment. Okay? Walang moment sa internal hinge. Only shear. No? So, pwede natin i-analyze yan ng hiwalay, ha? So, yan yung property nung internal hinge, na. Nasabi ko na yan nung previous video. Kung napanood mo, no? Kung hindi, so ngayon pa lang narinig. Okay, so ganun lang, na. The same problem, we need to calculate the maximum reaction at B due to dead load, due to live load, and the maximum moment at the midspan of AB due to dead load. Pero ba? Ilagay ko muna yan. So, bali, unahin ko muna yung 1. Calculate the maximum reaction at B due to the dead load of 15 kN per meter. So, pag nag-analyze tayo nito, hinihiwalay natin yan. Ha? Hinihiwalay natin yan. Okay? So, meron tayo dito ang dead load na 15 kN meter. Unahin ko muna yung dito na part, no? So, this will act as a simply supported beam loaded with uniformly distributed load of 15 kN. So, kumbaga dito, meron tayong reaction. So, dy. And then dito, meron din tayong reaction dito. So, since hinge yan, so meaning meron niyang x and y component, di ba? So, meron kang cy, at the same time, meron ka rin cx. So, considering this one, since wala tayong lateral forces, di ba? So, meaning if mag-summation of forces with respect to x-axis ka, di ba? Along horizontal, equal to 0. So, since wala siyang applied horizontal load, so matic, yung Cx is equal to 0. So, pwede nating tanggalin na lang yan. Total, wala man din siyang value. So, kumbaga ito na lang, na. So, ngayon, makita natin na ano lang siya, yung simply supported beam, ganyan, na uniformly distributed load, meaning pwede natin i-apply yung by symmetry. So, pwede ka man din mag-summation of moment ito sa C, so solvein mo yung dy. So, kumbaga, dy times 8 is equivalent ng 15 times 8 times 4, no? Pero yung pinakamadali, so since symmetrical lang to, kung titignan mo sa, hindi to ba? Kung titignan mo yan sa center line nila, di ba parang lang, mirror image yung dalawa na? So, kaya pwede ra by symmetry. So, by symmetry, it's very obvious na yung cy tsaka yung dy, pareho. Walang question dyan, na? So, kumbaga, you have 15 times yung 8, yan yung total load na ikikerry ng dalawa. So, hating kapatid na lang sila. Okay? So, we have 15 times 8, then hating kapatid. Kasi dalawa man silang maghatian yan. Pero kasi yung structure yan. So, you have 15 times 8 divided by 2. So, using your calculator, so meron kang 60 kilonewton. Klaro. So, since positive yung nakuha mo, so meaning tama yung mga assume. Kasi itong ginawa mo dito, mga assume direction mo lang yan. Hindi mo pa alam kung toong direction ba yan. Ngayon, na found out mo na positive yan, so meaning tama yung assumption mo na indeed, yung cy tsaka yung dy are all going up. Okay? Anyway, kabisado nyo na yan. So, lagay natin, no? So, this one is 60, this one is 60 kilonewton. Ngayon, consider naman natin itong sa may overhang na part. Okay? Itong sa overhang. So, since naka-internal hinge ka dito, so meaning kung may cy ka dito na going up, pagdating mo dito sa overhang, magre-reverse yung direction niya. Parang gaganyan. But this ay magnitude.
60 pa rin. Klaro ba? Tandaan nyo lagi yan, ha? Huwag nyo kakalimutan. Hindi pwede na going up ka dito, pagdating mo dito, going up ka pa rin. So, hindi pwede yan, ha? So, pag ito going up, pagdating mo dito, it should be going down. With the same magnitude. Klaro? So, bali, dito sa overhang, meron tayo dito ang By, tsaka yung reaction dito, sabihin na natin Ay. Tanggalin ko na lang muna to. Tsaka ito, di ko na kailangan to, tanggalin ko na dito. Okay? So, ito lang yung consider natin. Okay. So, since yung tanong, ano yung maximum reaction, kilonewton at B, so ito na lang yung solve natin diretso. So, pwede na tayo mag-summation ng moment dito sa point A, equal to 0. Okay? So, sabihin natin, summation of moment dito sa point A equal to 0. Assuming na yung ganitong ikot ng moment taken as positive. So, kumbaga, summation of moment at A equal to 0. Ganitong ikot taken as positive. So, yung makaproduce ng ganitong ikot is the only By. Yung makaproduce ng ganitong ikot is only the By, no? Astila, no? Is only the By. So, yung 60 tsaka yung 15, baliktad sila. So, it should be taken as minus. So, kumbaga, meron kang By times yung distance, perpendicular distance, ha? Patungo doon sa point of interest mo. So, kumbaga, meron kang By times yung 8. Okay? Positive yan, ha? Kasi pareho yung ikot niya sa assumption mo. Next, yung 60 naman, baliktad. So, 60 times 8 plus 8, or that is 16. So, anyway, gawin ko na lang minus 60 kasi baliktad sa assumption. Then, dalawang 8. Yung 50 naman, since that is uniformly distributed all throughout, so yung ginagawa natin, kinukuha muna natin yung equivalent concentrated load niya, no? Which is simply yung area nito. Yung area na yun, or yung equivalent concentrated load na yan, that would be located sa center line ng rectangle na to, or sa centroid niya. So, which is, kung 16 to, so 8, 8, so andito siya, inline sa support B. Okay? Oops, mali yung animation. Okay, no? So, bali, yung centroid niya is andito. Inline dito sa point B. So, ngayon, yung equivalent concentrated load nito, andito yan, ha? Galing ko lang muna to. So, kumbaga, 15 times yung 16, ha? So, meron tayong 15 times 16 dito. Ayan. Okay. And then, yung perpendicular distance niya patungo doon sa point A. So, which is 8. Diba? So, kumbaga, minus pa rin yan. So, minus ng 15 times 16. 15 times 16 times 8. Klaro ba? Then, wala na tayong ibang force. So, pwede na tayong mag-equal to 0. So, using our calculator, so, solve natin yan. Double check ko lang din. So, times 8 minus 60 times 2 times 8 minus 15 times 16 times 8 equal to 0. Should solve. So, 360 kilonewton. So, since positive yung nakuha mo, meaning, yung assumption mo dito na going up, indeed, tama yan. So, By is, indeed, 360 kilonewton going up. So, ito na yung sagot natin sa tanong na ano daw yung maximum reaction at D due to dead load. Yan, pareho lang siya nung sa, yung sa influence line na sinolve natin sa previous video. Check nyo lang, no? Yung previous video. Pareho lang. So, pwedeng ganyan. Okay? Sige. Solve ko na lang din yung EY kasi hahanapin ko yung moment eh. So, isolve ko na lang yung EY by summation of forces vertical going up. So, kumbaga, meron akong EY going up. I have By going up, so it should be taken as positive. Ito, meron akong 60 going down, so it should be negative. And I have 15 minus 16, which is also going down. I think wala na tayong ibang force, so pwede na tayo equal to 0. And then, yung By dito, which is 360, substitute natin yan dito. So, magiging ganito yan. AY plus 360 minus 60 minus 15 times 16 equal to 0. So, using your calculator, yung makukuha mo nito na sagot is negative 60 kilonewton. So, ano ibig sabihin nun? Since yung nakuha mong sign is negative, so meaning, di ba nag-assume ka na going up yan? Mali yung assumption mo. Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. So, baliktad, no? So, meaning mali ito. So, pag mali yan, alam mong mali na yan, palitan mo. Huwag mo nang gamitin yan kasi mali na yan. No? So, minsan, okay naman din di pinapalitan ng iba. Just to make sure lang,
Andun yung presence of mind mo na every time gagamit ka niyan, when you substitute, it should be negative 60. Huwag mo talagang kalimutan yan pag hindi mo siya babaguhin. So, I highly recommend na if makita mo na mali yung direction, baguhin mo na. Diba ganun naman? Pag kita mong mali, baguhin mo na. Unsa? Charot. So, anyway, so baguhin na natin. So, palitan natin ng EY. And, hindi na to siya negative, no? Kasi binago naman natin. So, it should be positive 60 kN going down. So, kaya, sasagot natin, sa EY, sabihin natin dito, or this is positive 60 kN going down. So, every time gagamit ka ng downward na EY, pag mag-substitute ka, it should be positive 60, not negative. I hope klaro yun. I know, kabisado nyo naman to. So, ano ko na lang, i-reiterate ko na lang. I-refresh ko lang sa inyo. Parang reminder ba? No? Parang ganun. Okay, so gagamitin natin to sa calculation for problem number 3 kasi yun yung unahin ko. Skip ko muna yung problem number 2. Okay? Kasi yung problem number 3 kasi is due to dead load pa rin eh. So, wala akong babaguhin sa figure ko. So, unahin ko na lang muna yan. Anyway, sum up lahat ng mga support reaction natin. Sa BY, meron tayong positive 360. EY, meron tayong negative, 60 kN downward. And we have 60 dito, no? Na shear. Di ba? Yung kanina. Yung nakuha natin ng mga, yung CY, no? Ito yun. And then dito, meron tayong DY. Ngayon, hay natin, i-next natin, computein yung problem, yung part 3, which is to compute the maximum moment at the midspan due to dead load. Para hindi na ako umalis dito, no? So, ganito pa rin. So, yun pa rin, no? So, since gusto natin kunin yung maximum moment at the midspan, so dito, midspan ng EB, dito yan, ha? Diba, ikakating natin yan para ma-expose natin yung moment. Na yun yung sinabi ko kahapon, eh. Diba? Sige, ano ko lang. Baba ko lang. Yan. So, ngayon, so since ito lang yung kailangan natin, so meaning, pwedeng wala na to. Hindi to, pwede na wala to. So, tanggalin ko na to. Hindi ko na kailangan yan. Then ito, tanggalin ko na din to. Ito mga forces, tanggalin ko na din yan. So, kumbaga, ito lang yung matitira. Ito siya, tsaka yung support dito. Klaro ba? Okay? So, kumbaga, isolate mo lang yung portion na to. Ngayon, dito natin kukunin yung maximum moment. Ano yung moment dyan? So, para makuha mo yung moment na nire-resist ng beam, so it should be equivalent ng moment due to applied load. Di ba? So, kung ito yung beam, so sabihin mo na lang ito yung mga applied load, gawin mo na lang ding applied load to. So, parang meron kang uniformly, tsaka dito. Okay? So, para yung focus mo lang is ano yung moment resisted by the beam. So, kumbaga, yung moment na to should be equal sa moment dito. Para maging equilibrium yan. Okay, so yung moment, ito na. So first, alam natin na this one is 15 kN per meter. Alam natin yung segment na to, di ba? Ano to? 8 meters overall, yung itong span na to. Hindi yung AB ba, di ba? 8 meters yun. So meaning kalahati, 4 meters na. So para makuha natin yung equivalent concentrated load nito, so kumbaga meron kang 15 times 4. Again, located dito sa centroid niya. So dito yung 15 times 4. Ngayon, yung distance niya patungo dito sa midspan, which is half ng 4 meters. So, we have 2 meters. So, meaning, meron kang, then iikot sila in this direction. Okay? So, which is equal sa moment na to. So, kumbaga, meron kang 15 times 4 times 2. Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ako na lang yung sagot na. And then, aside that, meron din tayong 60 dito, di ba? So, itong 60 na to, ganito pa din yung ikot niya, so which is equivalent sa moment dito. So, kumbaga, meron kang 6, kumbaga, meron kang plus nung 60 times 4. Klaro? Yes, sir. So, using your calculator, ma-solve natin 360 kN meter. So, kung makita mo, ito siya, itong part na to, di ba, ito yan. 15 times 4 times 2, ito yan, ha? 60 times 4, ito yan. So, yung part na yan is, ito yan. And then, itong 360 naman, ito yun dito. So, di ba, equal lang kasi yung dalawa, ito tsaka ito.
So anyway, so meron kang 360 kilonewton meter in this direction. Klaro? Nasabdan? Ay, sorry. Naintindihan? Charis. So anyway, so ganun lang. No? Punta tayo sa, nga pala, no? Gusto mo rin mag-enroll sa, ano ko, sa online refresher ko, no? So ganito lang man din yung, style natin. Very well crafted yung mga review presentation. So anyway, na-post ko naman din ito sa, sa Facebook page ko, tsaka dun sa website. So, check out nyo na lang, ha? Sige. Okay, patuloy tayo. Patuloy tayo. By the way, this is just one-time payment, na. So, kumbaga yung mangyayari is unlimited access ka, like, hanggang sa maging engineer ka, no? Parang ganun, no? You have unlimited replay until you pass. So, di kita tatanggalan ng access. So, like, one time lang talaga, no? Enroll ka lang. Then, kung pala rin, pumasa, di, okay na, no? Para saan pa to, di ba? So, you don't need to access this, di ba? Pero kung di ka papasa, sana hindi mangyari, no? So, anyway, you have this unlimited access, no? So, parang, pwede mo siyang ma-access, no? Hanggang pumasa ka talaga, no? Yan naman yung goal natin dito, eh. So, minsan kasi, di ba? Iba-iba kasi yung tayo, no? Iba-iba yung priority, di din natin alam yung buhay nila. So, di din natin pwede i-judge yung tao, eh. Hindi ka pumasa, no? Grabe ka naman, judgmental naman masyado. Okay, iba din yung buhay niya, no? So, di forget matalino, di ba? So, ganun lang, na? So, ano lang? So, you have unlimited access, na? This is just one-time payment. So, ganun, na? So, pwede mo i-scan yung QR code. Pero gusto ko talaga, pag mag-enroll, as much as possible, committed talaga sa program. Di ba? Maganda kasi yung committed ka sa program, na? Kahit sa anong review center, na? Dapat maging committed ka. Kasi gumasto ka ng pera, eh, no? So, maging committed ka. And for the, for the center. So, dapat, din, quality. Yung ibigay talaga na lecture. Anyway, ano na, no? Parang naging pastor na ako, eh, no? Bigla, eh, no? Naging change. Nag-change yung karakter agad, eh, no? So, punta tayo sa part 2. Yung part 2 naman, medyo need mo talaga ng tulong sa influence line diagram. Bakit? Hindi mo kasi ma-pinpoint kung saan saan mo ilalagay yung live load mo. Like, saan dyan sa beam na yan, ilalagay mo yung point load mo. So, para madali mo siyang i-pinpoint, so, you should use yung influence line diagram. As per my experience, na. So, di ko lang alam sa iba kung paano nila ginagawa yan. Pero, kung ako, gagamit ako ng influence line diagram. So, anyway, napakita ko naman sa previous lecture nito. I-check out nyo yung previous lecture nito. Pinakita ko na dun. Then, nakuha natin na ilalagay natin siya dun sa may internal hinge. Yung isang load. And then, kasi dalawa yan, di ba? Yung isang load naman, andito sa likod niya. Yun yung nakuha natin sa previous lecture. So, na-pinpoint na natin. So, yan yung location na kung saan maka-generate siya ng maximum reaction dyan sa point PG2 level. So, once ma-pinpoint mo na yan, then the rest, you can use statics. So, again, this is 8 meters. So, this is 4, this is 4. So, gusto mong kunin yung sa reaction nung dy. So, pwede ka mag-summation of moment dito sa point A. So, therefore, you have summation of A equal to 0. So, assuming na itong direction is taken as positive. So, kumbaga, meron kang by times yung distance 8. Diba? And then, ito, baliktad na sa assumption. So, it should be taken as negative. So, we have negative 24 times 4 plus 8 and negative 24 times 8 plus 8. So, pwede rin 12 tsaka 16 yung ilagay mo. It's really up to you. Then, pwede na tayo mag-equal to 0. Then, we have by.
Okay? And ito na yung sagot natin for problem number 2. Which is the same dun sa result natin sa using yung influence line diagram. Okay? So, anyway, that's it na. So, gano'n na. Probably next lecture nito, pang 3 video lang kasi na. So, plano ko na extend yung problem, na. So, di ba, ito yung problem natin, di ba? Original, na. So, ano natin yan? I-extend natin, na, para mas broaden yung ano nyo, yung knowledge nyo dito. Then, ano natin, pag tagatagahin natin yan, no? What if, ano yung shear dito, yung moment dito, shear tsaka moment. Kasi yung problem, ano lang eh, moment tsaka reaction eh. Hindi talaga buo, no? So, dito sa problem, extend natin, kunin natin lahat ng reaction, influence line for the reaction, yung sa shear, yung sa moment, kahit anong point dyan, dito ba in between itong dalawa, andito ba siya, andito, ganun ba, na? Okay? Pero hindi itong problem na to, no? Masyadong madali naman. So, extend natin, no? What if, ganyanin natin ba, no? So, may overhang pa siya. Ay, hindi pala madali ito, no? Sorry, no? So, hindi pala madali. So, extend natin yan. Ganun pa rin. So, parang gaganyan yan, no? So, 8 meters pa rin. Extend natin yung problem. Okay ba? Di ba kayo makagalit dyan? Pag binago natin yung problem. In-extend lang natin. Ginawa lang natin ng medyo mahirap-hirap. Then, so parang madali pa rin, no? So, lagyan pa natin ng internal hinge yan. Dagdagan pa natin. Okay? So, ganun yung mangyayari, no? So, next na lecture natin. So, kaso unstable man to, di ba? Kasi, gigiwang pa yan, eh, no? So, hindi pwede, no? Kasi gigiwang mo man siya, no? So, yung gagawin, dapat may reaction tayong magre-resist dito, no? So, lagyan natin ng ano yan, roller support. Okay? Ayan. So, yan yung problem natin, no? So, sabihin natin 8 meters pa rin. Parang wala namang magbago. The same loading, in-extend lang yung beam. Okay? Para mahasa ka talaga, na? Kung paano magawa ng influence line diagram sa mga ganito. Ilang span na ba yung nagawa natin? Hindi ko na alam yun. Anyway, bilangin lang natin mamaya, na? Then, di pa tayo tapos, na? So, extend pa natin to, yan. Okay? Extend natin yan, 8 meters pa rin. Okay? 8 meters pa rin. Okay, so I think yan yung i-discuss natin next meeting. The same loading, meron tayong dead load na 15 kN per meter and a live load of dalawang 24 kN. Okay? Space 4 meters per. Okay ba? So meron tayong 1, 2, 3, yan. Tatlong span with dalawang internal hinge and overhang. So that would be sa next na lecture video. Okay, so anyway, I hope magkita-kita tayo dito, no? So anyway, it's really up to you, no? So wala namang supilitan, na. Okay, thank you, no? So consider to follow, no, my page. Baka di mo na ako mahanap, no? Di mo ako i-follow, no? Hindi na ako lalabas sa newsfeed mo, no? Charot. So, pwede may follow mo yung page ko. You can also subscribe to my YouTube channel, no? So anyway, tandaan mo lang yung Calcare, no? Calcare.com. Okay? So andun man lahat ng updates, mga products, no? Kung may mga bagong gimmick ako, no? So mga ganun. Okay? Yung utak ko kasi, ano na lang naiisip, eh. Libangan lang mo din to.